Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Sebastian, taga-Aklan. At magbabahagi ako sa inyo ngayon ng kwento ko. Karanasan ko po mismo ito na nangyari pa noong nasa edad pa lang akong 11 taong gulang. May kalayuan yung eskwela ang pinapasukan ko noon mula sa aming bahay. Nasa mahigit kalahating oras rin yung aking nilalakad bago makarating doon. May 3 kasamahan ako noon na mula sa aming baryo na nakakasabay ko tuwing patungo nga ako sa eskwelahan. Pero tuwing uwian sa hapon ay mag-isa lang ako dahil nauunang umuwi yung mga ito. May mga pagkakataon din namang inaabot ako ng gabi sa aking daan. Pero wala pa naman akong nararanasang kahit na anong kababalaghan. Hanggang isang pagkakataon noon, medyo madilim na nga yung paligid kaya't nagmadali na ako sa aking paglalakad. Hindi ko alam pero kinakabahan ako ng hindi ko alam yung dahilan. Panay rin yung aking paglingon noon. Kahit pa na wala naman akong nakikitang nakasunod sa akin o kung ano man. Nung nasa kalagitnaan na nga ako ng daan noon, may nakasalubong akong isang matandang lalaki. Napatingin ako sa kanya at pinagmasdan yung kanyang kabuuan. Napansin kong medyo marumi yung kanyang damit at may ilang bahagi na animoy napunit. Nakayuko ito habang naglalakad. Kaya't malaya ko nga siyang natitigan at naobserbahan. Walang sapin sa payong naturang matanda at meron din itong daladalang sako. Bahagi akong nakaramdam ng takot noon nung biglang napatingin sa akin yung matandang ito. Napangiti naman siya pero naging dahilan yun para kabahan ako. Iniisip ko na may binabalak nga itong gawin. Kaya't nagdali-dali na ako sa aking paglalakad upang makalayo rito. Nung medyo nakalayo na nga ako sa matandang lalaki, napalingon ako sa kanya at nakita ko naman itong patuloy lang sa kanyang paglalakad. Nakahinga ako ng maluwag noon at nagpatuloy na lang din sa aking paglalakad hanggang sa nakauwi naman ako sa aming bahay. At nagpatuloy na lang din sa aking paglalakad hanggang nakauwi naman ako sa bahay nang walang kung anong nangyari. Nang mga sumunod na araw noon, tuwing umuwi ako ng hapon, malimit kong nakakasalubong yung matandang lalaking yon. Wala naman itong ginagawang masama, kaya't kahit papano ay wala rin akong pangamba na baka merong hindi magandang mangyari sa akin. Sadyang nagtataka lang ako noon dahil palagi nga itong merong dalang sako at wala rin itong suot na tsinelas kahit na medyo mabato nga yung daan. Minsan nga ay naisip ko rin kausapin ito ngunit hindi ko lang ginagawa. Inoobserbahan ko na lang siya kapag nakalayo na ito at parang wala naman akong napansing kakaiba. Dahil doon, iniisip ko na lang na may pinupuntahan lang siya ng ganong oras o kaya ay nasa kabilang baryo yung kanyang bahay kaya't pauwi rin ito doon. Pero isang gabi, saktong paglabas ko ng bahay, meron akong natanaw na taong naglalakad sa hindi kalayuan. Sinipat ko yun ng mabuti at dahil maliwanag yung buwan ng mga oras na yon, kahit papano ay nakikita ko naman kung sino nga ba yon. Nangunot yung aking noo nang mapagtantong yung matandang lalaki pala yon na malimit kong nakakasalubong. Napansin ko nga na parang hirap na hirap ito habang naglalakad. Gayong tila karga nga nito yung sakong merong laman sa kanyang likuran. Naisipan kong tulungan sana ito pero napako nga ako sa aking kinatatayuan nang may mapansin akong kung anong mabilis na nilalang na nakasunod sa kanya. Hindi ko ganong masipat yon dahil tila nagtatago rin yon sa karimlan. Bahagya akong kinilabutan noon kaya't dali-dali nga akong pumasok ng bahay. Nagulat pa nga yung aking ama dahil nagmamadali nga raw ako sa pagpasok. Napatanong pa ito sa akin noon kung ano nga bang nangyari pero napailing lang din ako. Inutusan na lamang niya akong isara yung pintuan ng bahay na kaagad ko namang ginawa. At bago pumasok ng kwarto, napasilip pa ako sa may bintana upang tignan kung naroon pa ba yung matandang lalaki.
Pero ganoon na lang din yung gulat ko nang makitang wala na po ito. At hindi ko na ito matanaw kahit saan pa ako tumingin. May naulinigan na lamang akong sipol noon. Pero hindi rin yun nagtagal. Napaisip pa ako noon kung bakit ganoon nga kabilis itong nawala. Pero nung wala naman akong maisip na matibay na dahilan, ay binaliwala ko na lang din yon. Nagpasya na lang akong magpahinga sa kwarto hanggang nakatulog na rin. Kinaumagahan, dahil walang pasok ay tanghali na nga akong nagising noon. Naabutan ko pa yung aking mga magulang na nag-uusap habang nag-aagahan. Lumapit ako sa kanila upang sumabay na rin sa kanilang kumain. Nakikinig din ako noon sa kanilang pinag-uusapan na tungkol sa mga nangyayaring nakawan sa kabilang baryo. Ayon sa mga tao roon, ilang bahay na rin daw yung nawawala ng kanilang mga alagang hayop gaya na lamang ng manok at kambing. Hinala nga ng mga ito ay ninanakaw yung kanilang mga alaga at pinagbibili. Hindi pa raw tukoy kung sino nga ba yung may gawa nun, pero sinisikap daw ng mga tao sa baryong yon na alamin. Nagpatuloy pa yung mga usapan ng mga magulang ko, pero di ko na gaanong pinapakinggan dahil tinuon ko na lang din yung aking pansin sa aking pagkain. Bago nga ako matapos sa aking pagkain, naalala ko yung tungkol sa matandang lalaki. At dahil doon, sinubukan kong tanungin yung aking ama tungkol sa naturang matanda kung kakilala nga ba niya ito o hindi. Nang may tanong ko na nga ito, sinabihan niya akong ilarawan ko raw yung matanda. Nakaramdaman naman ako ng tuwa noong sabihin ng aking ama na parang pamilyar daw sa kanya yung taong yon. At dagdag pa nito, marahil ay yun daw si Lolo Anselmo. Bagong lipat daw yon sa aming baryo na nakatira daw malapit sa gubat kasama yung kanyang asawa. Patangu-tangu lang ako noon habang sinasabi ni tata yung tungkol sa matandang si Lolo Anselmo. Matapos sabihin ng aking ama yung tungkol doon, tinanong nga ako nito kung paano ko ba nakilala yung naturang matanda. Hindi naman ako nagdalawang isip noon na sabihin sa aking ama na malimit ko itong makasalubong tuwing naglalakad ako pa uwi ng bahay galing sa eskwelahan. Nangunot noon yung noon ni tatay at muli pa siyang nagtanong kung bakit ko ito nakakasalubong. Sinabi ko na lamang kay tatay na meron itong dalang sako lagi, ngunit hindi ko rin alam kung saan nga ba ito papunta. Ilang sandali ring hindi nakaimik noon yung tatay ko hanggang sa nagsalita na nga itong mag-ingat na lamang ako tuwing umuwi ako ng hapon. Dagdag pa nito, wag ko na lamang daw pansinin yung matanda dahil may naririnig nga raw siyang kwento tungkol dito. Nang sabihin naman ni tatay na narinig niya ang tila may lahing aswang nga yung matanda at pati na rin daw yung asawa nito, ay agaran nga akong kinabahan. Dahil naman sa sinabi ni tatay tungkol kay Lolo Anselmo, ay natakot na nga akong makasalubong pa itong muli. Mabuti na nga lang noon at halos ilang araw ding maaga akong nakakauwi tuwing hapon, kaya't hindi ko siya gaanong nakakasalubong. Pero isang pagkakataon noon, hindi ko nga akalain na kahit hindi ko nga nakakasalubong si Lolo Anselmo, ay iba naman yung makakasalubong ko ng mga panahong yon. Naglalakad na ako pa uwi noon at may kadiliman na rin yung paligid. Nagmamadali na ako noon sa aking paglalakad dahil iba rin yung aking nararamdaman. Naninindig yung aking mga balahibo. Kahit wala namang dahilan para matakot o kabahan, pero hindi ko talaga naiiwasan. Habang naglalakad nga, ay panay yung pagpalingalinga ko sa paligid. Nakakahinga lamang ako ng maluwag sa tuwing nakikita kong wala namang nakasunod sa aking likuran. Nagpatuloy na lamang ako noon sa aking paglalakad hanggang sa hindi ko nga inaasahan na mapatigil ako dahil sa aking nakikita. Medyo malapit na rin sana ako noon sa bahay nang makita ko kung ano nga ba yung aking makakasalubong sa aking daan. Hindi yun yung matandang lalaki kung hindi isang nilalang na alam kong hindi pangkaraniwan.
Marami na rin akong nakitang aso, kaya't alam kong hindi normal yung asong nakikita ko ng mga sandaling yon. Mas nakumpirma ko ngayon nung ilang di pa na lang yung naging layo nito sa akin. At bigla itong huminto. Binalot kaagad ng matinding takot noon yung aking sistema. Dahil sa malaki at kulay itim, yung asong nasa aking harapan. Nakatingin ito sa akin habang nakangisi na animoy sinasadya pa nito. Naipakita sa akin yung kanyang matulis na mga pangil. Halos hindi na rin ako makagalaw ng mga sandaling yon. Hindi ko na rin mapigilan yung maihi sa aking salawal dahil sa matinding takot na aking nararamdaman. Gusto kong umiyak ng mga oras na yon pero pinipigilan ko lang yung sarili ko. Nanalangin ako noon na sana hindi mapahamak sa nilalang na yon dahil nais ko pang makita yung aking mga magulang. Ganon nga yung nangyayari. Nang biglang umangil ng malakas yung malaking asong ito, nagawa ko pang umatras noon. Ngunit hindi ko na nga magawang makatakbo dahil na rin nanginginig yung aking tuhod. Muling umangil yung malaking aso kaya't napasigaw na nga rin ako upang ilabas yung matinding takot na dulot nun sa akin. Hinintay ko na lang din na lumapit sa akin yung malaking aso gayong hindi ko na rin napigilan ang mapaupo dahil sa labis na pangangatog. Napapaiyak na ako noon at paulit-ulit na napapadasal na sana'y makauwi ako ng ligtas. Hindi ko inalis sa malaking aso yung aking tingin at nang humakbang ito upang lumapit, ganoon na lang yung aking pagmamakaawa rito na wag niya akong patayin. Hindi ko man alam noon kung makikinig ba ito. Ngunit wala na nga akong nagawa lalo na nga ang magkakasunod itong humakbang papalapit sa akin. Nang tuluyang makalapit yung malaking asong yon, napakuyom na lang ako ng aking kamao. Paulit-ulit pa rin akong nakikiusap sa nilalang na yon. At habang nasa ganong sitwasyon, ay bigla akong nakarinig ng sipol. May kalakasan yun na animoy papalapit sa aming kinaroroonan. Pamilyar yung sipol na yon na parang minsan ko na ring narinig. Naisip ko kaagad noon yung matandang lalaki, kaya't iginala ko yung aking paningin. Wala naman akong makita, ngunit walang tigil pa rin yung pagsipol na aking naririnig. Walang ano-ano noon. Dinig ko nga yung pagbuntong hininga ng malaking aso at sa hindi ko inaasahan ay bigla itong humakbang patras. Ang mas ikinagulat ko pa noon ay nang biglang umupo yung malaking asong yon na animoy meron itong hinihintay. Napatingin ako rito. Ngunit kaagad rin akong umiwas dahil nakatingin nga rin ito sa akin. Pero kahit na ganon, batid kong hindi yun mabalasik at walang intensyong saktan ako. Mas lumakas naman yung pagsipol na aking naririnig noon hanggang bigla nga itong natigil. Nagpalinga-linga ako hanggang sa meron akong natanaw na naglalakad sa hindi kalayuan. Pamilyar yung paglalakad ng taong yon. Nang tuluyan itong makalapit, hindi nga ako nagkamaling si Lolo Anselmo nga ito. Hindi ito nakatingin sa akin noon kung hindi sa malaking aso na nasa kanyang harapan. Napayuko naman noon yung malaking asong yon dahil sa matalim na titig sa kanya ng matanda. Nang mga oras na yon, naalala ko yung sinabi ng tatay ko na may lahing aswang yung mga ito. Kaya't ganun pa rin yung takot na aking nararamdaman dahil baka patayin nga nito ako at kung anong gawin nito sa akin. Pero nawala yung lahat ng takot at pangamba ko noong magwika si Lolo Anselmo. Pinagsabihan pa nito yung malaking asong yon na pumunta na sa kanyang likuran. Agad naman nung ginawa. Humingi rin ng pasensya yung matanda dahil sa pananakot daw na ginawa ng kanyang aso na siya palang asawa nito. Parang binuhusan ako noon ng malamig na tubig dahil sa aking narinig. Asawa niya raw yung malaking asong yon na siyang labis kong ipinagtaka. Nanlaki yung aking mga mata noon at nakinig na lang sa kanyang mga sinabi.
Nakiusap pa itong si Lolo Anselmo na wag ko raw sabihin sa ibang mga tao yung tungkol sa nangyari ng gabing yon. Labis yung paghingi nito ng tawad sa ginawa ng kanyang asawa. Dagdag pa nito, aswang araw silang mag-asawa ngunit hindi raw sila yung tipong kumakain ng karne at lamang loob ng tao. Talagang tahasan po niyang inamin yun sa aking harapan, na naging dahilan para lalo akong kabahan. Matagal na rin daw nilang tinalikuran yung pagiging aswang. Pero paminsan-minsan daw ay hindi pa rin maiwasan ng kanyang asawa yung sumpa ng kanilang pagkatao. Yun nga yung nangyaring pag-atake nito sa akin. Kahit na ganon, sinabi nitong mga hayop lamang daw yung kanilang kinakain upang mabuhay silang mag-asawa. Gayong kahit ganoon lang daw ay kontento naman silang dalawa. Hindi ko rin napigilan na itanong kung sila nga ba yung may gawa ng mga nakawan sa kabilang baryo. At inamin po nila iyon. Ang sakong araw na madalas nitong dala, ang siyang pinaglalagyan nga nila ng mga nakukuha nilang hayop na ginagawa nilang pagkain. Pero gayon pa man, tila nawala naman yung takot ko sa kanilang dalawa. Nagsuwestyon pa nga itong ihahatid na lamang nila ako pauwi. At hindi naman po ako noon tumanggi. Nakarating naman ako noon ng ligtas sa aming bahay dahil sa kanilang paghatid. Nangako na lamang ako noon na wala akong pagsasabihan ng kahit sino tungkol sa kanilang dalawa. Hanggang lumaon ay napag-alaman ko na lamang na hindi na pala sila nakatira doon sa kanilang bahay na malapit sa gubat. At nilisan na nga nila yung aming lugar. Gayunpaman, hindi ko pa rin malilimutan yung mga naranasan ko patungkol sa kanilang mag-asawa na pareho palang mga aswang. Dito ko na rin tatapusin ito at maraming salamat sa inyong lahat. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Tonyo. Tubong Mindanao at dito na rin tumanda. Nasa 50 anyos na rin ako ngayon. At mga lagpas 30 anyos na rin yung nakaraan nang ito ay mangyari. 19 lang ako noon kung tama yung pagkakatanda ko. Bata pa lang ako ay sanay na talaga akong magbanat ng buto. Mahirap lang kami tapos 4 pa kaming magkakapatid. Ako nga yung panganay at nag-iisang lalaki sa aming magkakapatid. High school lang yung natapos ko dahil kapos rin naman kami sa pera. At kahit gustuhin ko mang mag-aral, kailangan ko na rin talaga ang tumulong sa pagtatrabaho para suportahan yung aming pamilya. Ang baryo namin ay maliit lang pero liblib. Maraming parte din na medyo magubat pa at may tuturing kong hindi pa talaga naabot ng sibilisasyon. Gasera lang yung gamit namin sa gabi at kahit radyo nga noon ay wala kami. Kung may libangan man kami, yun ay yung mga lumang dyaryo at comics na binibigay lang din sa amin ng aking tsuhin. Hinihingi niya yung mga yon sa kanyang amo, kaya't pagkatapos niyang basahin ay sa amin din napupunta. Meron pang mga pocketbook minsan na siyang naging libangan naman ng aking mga kapatid na babae. Pero may naging problema noon sa aming pamilya ay kinabiglaan naming lahat. Ito ay noong malaman naming buntis si Maria, yung pangalawa sa aming magkakapatid. 16 lang siya noon. Kaya nasabi kong problema ito noon para sa amin. Yun ay dahil tinakbuhan siya nung lalaking nakabuntis sa kanya. Sinugod pa nga namin ni tatay yung pamilya ng lalaki sa kanilang bahay. Pero wala na ring silbi. Lalo at nakaalis na rin yung hayop papuntang Maynila. Kasabay ng pagbubuntis na ito ni Maria ay ang makakatuwang bagay rin na nangyayari sa amin. Ang naalala kong pinakaunang nangyari noon ay noong isang umagang naglalakad ako dala yung aking itak. Gagapasin ko sana yung mga damo doon sa may likod ng bahay. Nang mapansin ko na merong mga kakaibang marka doon sa may dingding sa labas ng bahay ng kwarto ng aking mga kapatid. 3 lamang yung kwarto sa bahay. Meron ako, meron yung mga magulang ko at sa panghuling kwarto ay magkakasama lang yung kapatid kong babae. Ano ba to?
Sabi ko pa noon, sabay hinawakan ko nga yung mga bakas na aking nakita. Para yung makalmot. Tapos mula sa ibaba hanggang sa itaas. Na kahit ako, na may katangkaran ay hindi ko maabot yung iba. Tapos may mga dumi rin na parang mga putik. Gawa lang sa tabla yung dingding ng bahay. Tapos nilagyan lang nga nila ng tela na pantakip doon sa loob para hindi naman sila masilipan mula sa mga siwang. Sa pagtataka ko sa aking nakita, agaran kong tinawag sila tatay noon para ipakita rin sa kanila yung aking napansin. Maging yung tatay ko noon ay nagtaka, lalo at napapadaan din daw sa doon sa likod ng bahay at wala namang ganun noong nakaraang araw. Mga kalmo talaga ito, Tonyo. Ang malaking tanong ko lang ay kung ano yung may gawa nito. Wika pa nga ng tatay ko noon. Tinanong namin yung mga kapatid ko, pero wala din daw silang napapansin kung anong ingay sa labas noong isang gabi. Medyo madamo doon at meron ding mga tanim na kangkong, pero may bakod kami nagawa sa kawayan. Naroon kaming lahat sa likod ng bahay noon at nag-uusap kung ano nga ba talagang nangyayari. Sa kalagitnaan ng pagtataka at pagkukumpulan namin doon sa likod, habang bahagyang nagkakagulo sa aming nadiskubre, biglang naputol yung pagsasalita namin noon. Nung biglang nagsalita si Maria. "Huwag muna kayong lumingon agad pero may matandang lalaki sa likod natin, sa may kakahuyan. Medyo malayo siya pero napansin ko siyang nakatingin sa atin. Nung napalingon ako ngayon lang." Wika bigla ni Maria noon na parang kinikilabutan na. Kaya't syempre hindi namin napigilang lumingon kahit nga malaman pa nito na alam naming naroroon siya. Magkakasabay kaming napalingon noon sa kabila ng sinabi ni Maria. Naabutan ko po yun nung lumingon ako. Matandang lalaki na nakatayo lang doon at nakamasid habang nagtataka kami sa nakita naming mga kalmot sa dingding. Nakaitim po ito ng damit. May suot itong sombrero na parang katulad sa ginagamit ng mga magsasaka at mangingisda. Kinilabutan ako noon sa naabutan kong ekspresyon sa kanyang mukha habang nakatingin sa amin. Bago nga siya agad na napayuko at bahagya pa rin na nakayuko nung tumakbo nga ito palayo. "Hoy! Anong ginagawa mo riyan? Sino ka ba?" Sigaw ng tatay ko noon. Pero hindi nga po yun lumingon. Agarang tumakbo noon si tatay at ako, habang naiwan naman sila nanay at yung aking mga kapatid. Sabi ko noon ay magagawa naming habulin yon, lalo na ako, dahil may kabilisan rin akong tumakbo at kabisado ko yung kakahuyan sa parteng yon. Nauna na nga ako kay tatay noon. Sinigawan pa ako ni tatay na mag-iingat dahil hindi nga namin kilala yung matanda. Ang alam lang namin noon ay may kinalaman siya sa mga nangyayari base nga sa kinilos nito. Sa bilis ng takbo ko noon ay nagawa ko na ngang makita yung matanda. Nagsuot ito sa masukal na bahagi pero hindi ko alintana yon at sinundan ko pa rin ito. Sa hindi maipaliwanag na dahilan noon ay kinalabutan ako habang tumatakbo hanggang sa napagtanto ko na parang kakaiba yata kung kumilos yung matanda. Mesa hayop yata yon at parang nahihirapan akong habulin ito. Nagsuot ako sa masukal na parte at nung makalabas nga ako doon, inakala kong makikita ko pa rin yung matanda o baka maabutan ko na. Pero wala. Bigla siyang naglaho sa paningin ko. Hindi ko na ito mahagilap. Saan kaya nagpunta yon? Tanong ko pa sa aking sarili noon, habang humahangos at hinahabol yung aking hininga. Narinig ko naman yung tatay ko noon na paparating na, lalo at nakasunod lang din ito sa akin. Hinintay ko na lang ito noon, dahil hindi ko na rin alam kung saan babanda yung aking tutumbukin. Dahil hindi ko na alam kung saan na nga ba nagpunta yung matanda. "Anak, nasaan na yung matanda?" Tanong pa ni tatay noon, nung sa wakas ay maabutan na nga nito ako. Napailing na lang ako noon. Biglang nawala tay. Nakapagtataka nga
Ang bilis ng kilos ko pero nawala pa rin siya sa paningin ko. Imposibleng ganun kabilis yung matandang yon. Nakita mo naman yung itsura kanina, di ba? Kulubot na yon. Ba't ganun? Sabi ko na lang po noon. Pakiramdam namin ni tatay noon ay merong nakatingin sa amin pero wala naman kaming makitang tao. Itong daang to, tay. Papunta to sa kabilang baryo. Subukan nating dito pumunta at baka dito yung dumiretso. Wika ko pa nga po noon sabay turo sa isang bahagi ng gubat. Pero napailing yung tatay ko noon at sinabi nitong delikado daw. Lalo na't mukhang hindi ordinaryong matanda daw yung aming nakita. Aswang daw siguro, sabi pa ng tatay ko. Kinilabutan na ako noon nung sabihin niya yon. Bumalik na kami sa bahay noon na puno pa rin ng mga tanong. Walang sinayang na oras noon yung tatay ko at tinawag niya yung kanyang kumparing albularyo. Ayon kay tatay, kutob daw talaga niya na inaaswang na kami. Lalo na nga sa mga kalmot na nakita namin sa dingding. O baka mas tamang sabihin na hindi kami yung inaaswang, kundi yung kapatid ko lang na buntis. Paglipas nga ng humigit kumulang mga 1 oras noon, ay dumating na nga rin yung tatay ko. Kasama nito si Mang Delio, yung ninong ng bunso namin na isang ang albularyo. Pababaryo lang po namin ito. Pero natagalan lang daw yung tatay ko dahil may ginamot pa raw itong si Mang Delio nung kanyang naabutan. Agaran ngang tinignan ni Mang Delio yung mga kalmot sa dingding. At paglapit pa lang niya sa likod ng bahay, nagreklamo na po ito na sa amoy pa lang daw ay halatang may aswang nang tumambay doon nung isang gabi. May gabay din kasi itong si Mang Delio at ramdam daw talaga niya na may mga naiwan pang presensya yung aswang na yon sa bahaging yon. Mukhang uhaw na rin po yon sa laman ng tao. Base nga sa mga kalmot sa dingding ayon pa kay Mang Delio. May ginawa po siyang pangontra noon at dinasalan rin po niya yon tapos ipinako niya sa may dingding ng bahay. Mukhang hindi daw mag-aaksaya ng panahon yung aswang na ito. May mga aswang raw talagang ganon. Kahit maliit pa yung tiyan, ay gusto na raw nilang biktimahin agad. At base nga sa mga kwento namin noon, hindi na daw baguhang aswang ito. Base nga raw sa mga kilos nito noong nagkahabulan kami sa gubat. Ang hinala daw ni Mang Delio ay matagal na ring hindi nakatikim ng karne ng tao yung isang ito. Kahit daw kasi yung mga aswang na kaya nang kontrolin yung kanilang pagkauhaw sa laman, darating at darating pa rin daw yung panahon na muli itong titikim ng karne ng tao. Lalo kung nakatikim na nga ito ng makailang ulit noon. Mauuhaw at mauuhaw raw talaga ito. Noong gumabi na nga, maaga kaming naghapunan noon. Siyempre may paghahanda na kaming ginawa. Naiwan lang si Mang Delio sa labas ng bahay namin noon. Hindi nga niya sinabi noon kung saan ba siya banda magbabantay. Ang sinabi lang nito ay naroroon lang siya sa labas pagsapit ng dilim. Bandang 8:30 po noon ay natulog na rin yung mga kapatid ko. Ganong oras dapat ay matutulog na rin talaga kami. Pinatay lang namin noon yung mga ilaw dahil ayon kay Mang Delio ay magkunwari lang daw kami na parang normal lang yun na gabi. Babalik daw talaga yun agad. At totoo nga, ilang sandali pa noon ay nakarinig kami ng mga pagyabag sa likod ng bahay. Naalerto kami ni tatay noon dahil nung mga sandaling yon, ando na nga kami sa kwarto ng kapatid ko. Alam naming yun nga yung tutumbukin ng nilalang na yon. Hanggang sa bigla nga kaming nakarinig ng mga pag-angil noon. Sumilip ako agad at napansin ko na may malaking hayop sa labas pero parang ayaw nitong lumapit sa dingding ng kwarto. Marahil ay dahil yon sa pangontrang nilagay ni Mang Delio sa may dingding. Umaangil lang po yung hayop na parang galit na galit. Nanginig ako sa takot noon nang makita ko yung anyo nito. Pula po yung mga mata nito. Pabalik-balik lang yon at patingin-tingin sa paligid na parang balisa. Habang kami ni tatay nakasilip lang. Hanggang napansin ko na may gumagalaw sa may damuhan sa likod ng hayop. At bigla-bigla na lang merong tumayong tao doon. Si Mang Delio na po yun. At meron itong sinaboy agad sa nilalang. At dahil doon,
Napahiyaw nga sa sakit yung hayop sa ginawa nito. Nakailang saboy po siya noon habang napansin ko na itim rin yung katawan ni Mang Delio na parang may pinahi din siya sa kanyang balat. Yun na raw yung hudyat, sabi ng tatay ko noon. Sabay binuksan nga niya yung bintana at tumalon siya mula doon. Dala niya yung kanyang buntot pagi noon at walang habas niyang hinataw yung hayop. Kitang-kita ko po noon, nakasabay ng pangingisay ng nilalang ay ang unti-unti ring pagbalik nito sa kanyang anyong tao. Doon ko na nga kinuha yung ilaw noon at inilawan siya. At talagang kumpirmado. Yun rin yung matandang hinahabol namin sa gubat. Namukhaan ko po kasi yon. Siya po talaga yon. Siya rin yung nangangaswang sa kapatid ko. Merong pinasubo noon si Mang Delio sa matanda noong nanghihina na ito. Talagang pinalunok po niya yon. At pagkatapos sa hinayaan lang namin na unti-unti yung makabangon at makaalis. Talagang inutusan pa nga siya ni Mang Delio na makaalis. Ayaw sana ni tatay noon, pero magtiwala lang daw kami. Ayon kay Mang Delio, ay matutuluyan pa rin daw yung aswang na yon dahil sa pinalunok niya dito. Para man lang daw makauwi man lang ito sa kanyang bahay bago nga siya matuluyan. Pangontra daw yung pinalunok niya yon na siyang papatay sa hayop na nasa loob ng katawan ng aswang na yon. Nagpahid pala ng abo na inaluan ng langis si Mang Delio sa kanyang katawan upang hindi daw siya maamoy at maramdaman ng aswang. At doon nga siya nag-abang mismo sa likod ng kwarto ng aking mga kapatid. Yung isinaboy naman daw niya ay pinaghalong asin at abo ng mga pinaghalong pangontra sa aswang na kanyang sinunog. Kaya pala ganoon na lang yung pamimilipit ng aswang noon dahil sa labis na sakit na kanyang nararamdaman. Kaya pala pinatigil din niya yung tatay ko sa paghataw ng buntot ng pagi sa nilalang dahil may iba rin siyang pinaplano kung paano nga ba papatayin yung aswang na ito. Mahihirapan pa daw kasi kaming idispatcha yung katawan nun kapag doon namin siya mismo pinatay. Kinikilabutan pa rin ako hanggang ngayon kapag naaalala ko. Pero magmula po nun ay hindi na rin nagparamdam sa amin yon. At katunayan ay nabalitaan naming merong namatay na matanda sa kabilang baryo kinaumagahan mismo. Walang dudang yun nga yung aswang na pinatay ni Mang Delio. Ito po yung aming karanasan sa aswang. At buti na lang talaga at may tumulong sa aming albularyo sa mga panahong ito. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Kamusta po sa inyong lahat? At tawagin niyo ako sa pangalang Chedeng. At gusto ko ring magbahagi sa inyo ng naging karanasan kong ito. Nangyari ito noong mga kalagitnaan ng dekada 80. Noong nasa Capiz pa lamang ako nakatira. Sa mga panahong ito ay dalaga pa lamang ako. At meron ding mangilan-ngilan na manliligaw. Hindi na kasi ako nakapagpatuloy ng pag-aaral ko sa high school noon. Kaya't nanatili na lamang ako sa bahay. Siya nga pala, isang mananahi yung nanay ko. Kaya't madalas ay ako nga yung tumutulong sa kanya sa pananahi. Ang aking mga kapatid naman ay puro mga lalaki. Kaya tumutulong na lamang sila kay tatay sa aming bukid. Isang araw noon, nasa kalagitnaan ako ng aking pag-ayos ng mga damit na aking tinahi nang may matanaw nga ako sa may labas ng bintana. Noong una hindi ko pinansin yon. Pero nang mawari kong nakamasid nga sa aming bahay yung matandang nakikita ko, doon ko na nga dinalasan yung pagsulyap sa kanya. Siguro inisip niyang abalang-abala ko, kaya't nagagawa niya kung ano man yung kanyang gusto. Ang labis ko lang na ipinagtataka noon ay kung bakit sa bahay talaga namin siya nakamasid na parang merong inaabangan. Nung lumaon, nang magkataon na napasilip nga ako sa may bintana ay nakita naman niya ako. At sa kadahilanang ito ay nagmadali na siyang umalis na animoy umiiwas. Nagtaka naman ako noon at inisip ko na baka magpapatahi lang sana ito. Pero dahil sa pagiging abala ko
ay hindi ko na nga rin nagawang sabihin yon kay nanay. Dumaan yung mga araw at nalaman kong nagdadalang tao pala yung nanay ko. Yun din yung rason na itinigil na muna niya yung kanyang pananahi. Lalo at panay din yung pagsakit ng kanyang likod noon. Tinuturuan na lang din niya ako kung ano man yung aking gagawin. Dahil yung mga komplikadong pananahi ay hindi ko naman kayang gawin. Yung mga madadali lang at yung mga repair yung ginagawa ko noon. Kahit papano naman ay maalam din ako dahil sa pagmamasid lang din sa kanyang ginagawa. Parang mabilis lang din akong natututo. Noong matapos ko nang gawin yung pinapagawa ng nanay ko, agaran kong iniayos yung mga yon. Nasa ganoong kalagayan ako nang maalala ko yung patungkol sa matandang grabe nga akong makatitig sa aming bahay. Dahil dito ay sinabi ko yon kay nanay at namulagat agad yung kanyang mga mata. Tinanong niya ako kung ano nga bang itsura ng matanda. Ngunit dahil medyo malayo nga yon, ay hindi ko gaanong matandaan yung mismong itsura. Sinabi ko na lamang kay nanay na baka magpapatahi lang yung matandang yon, kaya't ganoon na lamang kung makatitig. Napailing naman yung nanay ko noon nang sabihin ko yon, at ayon pa dito, malakas raw yung kanyang kutob na aswang yung matandang yon. Ang pinagtataka lang niya ay kung bakit siya pinupuntirya gayong hindi pa naman umaabot ng 3 o 4 na buwan yung kanyang dinadala. Nang matapos nga yung aming naging usapan, sinabihan niya akong maglagay ng putol na karayom sa may tapat ng aming bahay. Sa parang yun daw ay hindi kami mapapasok ng aswang dahil takot daw ito sa ganon. Hindi naman ako nagatubili na kumuha ng putol na karayom para ilibing sa mismong tapat ng aming pintuan. Nasa ganoong kalagayan nga nang may makita akong matandang naglalakad. Madadaanan nito yung tapat ng aming bahay, kaya't nagmatsyag nga ako sa paligid. Habang papalapit kasi ng papalapit yon, ay nakaramdam ako ng kakaibang kaba na hindi ko naman maintindihan. Noong nasa tapat na nga ng bahay namin yung matanda, ay agaran akong tumayo. Alam kong hindi niya ako nakitang naglibing ng putol na karayom doon dahil nakayuko lang ito habang naglalakad. Noong mga panahong ito, lalo akong kinabahan. Paano ba naman? Parehong-pareho yung suot ng matandang nakita kong nakatitig sa bahay at yung matandang naglalakad sa may tapat ng bakuran. Noong una ay napansin kong parang nais niyang dumaan sa amin noon. Pero sa hindi ko malamang dahilan, ay nagmadali siyang maglakad na parang may kung anong kinatatakutan. Napatitig na lang din siya sa akin noon. At bago pa man ako makapagsalita para batiin ito, ay nagmadali na siyang umalis. Napabuntong hininga na lamang ako dahil sa nangyari. Noong nakalayo na nga yung matandang yon, inabuti kong umakyat sa aming bahay at ikwinento kay nanay kung ano nga bang nangyari. Napailing na lamang ito noon at ayon pa dito ay nakita rin daw niya yung ginawa ng matanda. Marahil daw ay naging iba yung kanyang pakiramdam noong papasok na sana siya sa aming bakuran. Dagdag pa nito, kapag may putol na karayom daw kasing nakalibing sa may tapat ng pinto, ay hindi daw makakapasok yung aswang kahit na anong gawin ito. Dahil para raw itong sinisilaban kapag sinubukan niyang gawin yon. Hindi ko rin alam kung bakit pero naniwala na... Hindi ko lang alam kung bakit pero yun pa daw yung sabi ng lolo namin noon. Napatango lang ako kay nanay noon at kahit papano ay nakaramdam ako ng pagkakampante. Tinubukan ko pang silipin sa bintana at alamin kung saan na nga ba yung matanda. Ngunit nakalayo na pala yon at hindi ko na nga nakitang lumingon pa. Kinagabihan, pagka-uwi nga ni na tatay ay kwinento namin sa kanya yung nangyari. Napamura naman noon yung tatay ko at sinabing wag na lamang daw magkakamali yung aswang na yon na gumawa ng masama. At hindi raw siya magdadalawang isip na pumatay para lamang maprotektahan kami. Dahil nga sa nangyari, minabuti ni tatay at ng pinakamatanda kong kapatid na wag na munang matulog. Kami naman ni nanay ay mahimbing na ngang natulog noon dahil kahit papano ay kampante naman kami.
Nang mga panahong yon ay magkatabi kami ni nanay sa banig. At wala pa nga sigurong 30 minutos noon ay bigla akong nagising. Tapos hindi na nga ako makatulog ulit. Alam mo yung pakiramdam na parang inaantok ka naman, ngunit tuwing pinipikit ko yung aking mga mata, ay nakakaramdam ako ng kaba. Sa kadahilanang ito, ay nagpasya na lang din akong magmatsyag na lamang sa paligid. Ganon nga yung sitwasyon nang marinig ko yung pagkukwentuhan ni tatay at ng aking nakatatandang kapatid. Ayon sa aking ama, bababa daw siya at yung kuya ko naman yung magbabantay lang sa loob ng bahay. Para lang daw makasiguro. Gigisingin ko na sana si nanay noon nang may marinig akong kaluskos sa ibabaw ng bubungan. Agad naman akong napalingon doon at nagtaka nga ako noon. Dahil gasera lang yung aming ilaw noong panahong ito, ay hindi ko na gaanong nasipat yung bagay na parang nakalawit mula sa bubungan. Noong una inisip ko na baka sinulid lamang yon. Ngunit nung akmang tatayo sana ako para hawakan yon, ay parang bigla na lang din yung nawala. Dahil sa nangyari ay ginising ko na po yung nanay ko noon. At nang minulat na nga niyang kanyang mga mata, ay nagreklamo kaagad siya na sobrang kirot daw ng kanyang tiyan. Noon din ay kinuha ko yung langis na pamahid tsaka ibinigay sa kanya. Noong pinapahira na nga ni nanay ng langis na yon yung kanyang tiyan, ikwinento ko sa kanya yung patungkol sa sinulid na bagay na aking nakita. Matapos kong wikain yon, ay napatitig sa sahig yung nanay ko. Kaya't napatitig rin ako ron at nagulat ako nang malamang merong likidong tumutulo ron. Agad namang tinawag ni nanay si tatay noon at sinabing meron talagang aswang sa ibabaw ng bubungan. Dahil gawa lang naman sa nipa yung aming bubungan, kinuha ni tatay yung kanyang itak. Kinuha na rin niya yung upuang gawa sa kawayan at yun nga yung kanyang ginamit para maabot niya yung bubungan. Sakto rin kasi noon na bahagyang lumulubog yung bahagi ng bubong nakatapat ng hinihigaan namin ng nanay ko. Kaya't lalo pang tumiba yung hinala namin na meron ngang aswang ron. Noong nakapatong na nga si tatay sa bangkong gawa sa kawayan, walang pagdadalawang isip niyang tinaga yung nipang bubong namin. Talagang tinusok niya yon gamit yung kanyang itak. At sa unang paggawa niya ng ganon, ay may narinig kaming ingay ng aswang. Ngunit nang sinundan pa nga yun ng tatay ko ng mga pagtaga, ay talagang naririnig na namin yung ungol ng nilalang na nasa ibabaw. Napamura noon yung tatay ko at kahit na unti-unti nang nasisira yung aming bubungan ay hindi pa rin siya tumigil sa pagtaga rito. Lahat na lamang kami nagulat nang sa hindi namin inaasahan ay may isang maitim at mabalahibong nilalang na muntika ng mahulog. Noong makita yun ng tatay ko ay lalo pa siyang napamura at tinaga ng buong lakas yung bandang likuran ng hita ng nilalang. Naging mabilis din naman yung paggalaw nito at nakabalik siya agad sa ibabaw ng bubungan kahit nalulusot na sana siya doon sa bubong dahil nga wasak-wasak na rin yung bubungan namin noon. Talagang galit na galit yung tatay ko noon. Noong mga panahong yon, niyaya ni tatay si kuya at sinabi na lalabas sila upang itabo yung aswang na nasa bubungan. Hindi naman tumanggi sa kanya si kuya at sinamahan nga niya yung tatay namin. Noong lumabas na nga sila ay gumawa sila ng siga sa paligid ng aming tirahan. Hanggang sa mga panahong yun kasi ay hindi pa rin umaalis yung aswang sa ibabaw ng aming bubungan. Sigaw rin naman ang sigaw yung nanay ko noon na wag na nga nilang akyatin. At ninenervyos daw siya at talagang binantaan niya yung tatay ko na wag niyang gawin yon. At baka atakihin daw siya sa labis na kaba. Pero nang naging maliwanag na nga yung paligid dahil sa siga, doon na nga napasigaw yung tatay ko noon. Kung ano-ano yung kanyang sinabi hanggang sa mapansin namin na may naglalakad sa ibabaw ng bubungan. Naisip kong baka natakot na rin yung aswang, kaya't nais na rin itong umalis. Pero wala rin akong magagawa noon at minabuti ko na lamang nahaplusin yung tiyan ng nanay ko para kahit papano ay maibsan yung kirot.
Dumaan pa yung ilang sandali at muling napasigaw yung tatay ko, at base nga sa naging sigaw nito ay umalis na rin yung aswang. Matapos yon ay pumasok na rin sila sa bahay at sinabi sa amin na nagawa na nga nila yung itaboy. Dahil sa nangyari, minabuti naming lahat na bantayan yung nanay ko. Bawat isa sa amin noon ay may hawak na patalim dahil baka mapasok nga kami ng aswang, kahit pa na may nailibing na kaming putol na karayom sa may tapat ng pintuan na pinaniniwala ang pangontra nga sa kanila. Mabuti na nga lang at hindi na bumalik yung nilalang na iyon, kaya't hindi na rin kami nabulabog. Dahil sa nangyari ng gabing yon at bunsod na rin ng aming pagpupuyat, ay nakatulog kami buong maghapon noong sunod na araw. Nasa bahay kaming lahat noon, maliban kay tatay na minabuting tumungo sa bukid. At dahil nakatulog nga kami at hindi namin alam kung ano na nga bang nangyari, nalaman na lang namin na meron na namang matandang nakatambay sa may labas ng bakura na parang nagmamatsyag daw. Sinabi ni tatay na agad ding umalis yon nang makita ng matanda na papalapit na nga siya sa aming bahay. Ayon pa kay tatay, baka yun daw yung aswang na umatake sa bahay noong nakaraang gabi, kaya't hindi raw kami dapat makampante. Kailangan daw maging alerto kami sa lahat ng oras para hindi maulit yung mga nangyari kagabi, na muntikan na ngang mabiktima yung nanay ko. At yun na nga po, kinagabihan ay kanya-kanya kaming bantay sa paligid. Yung nanay ko naman noon ay mahimbing na rin yung tulog, samantalang kami ay nakabantay at nagkukwentuhan para mawala yung antok. Nasa kalagitnaan kami ng aming pagkukwentuhan nang makarinig kami ng malakas na kalabog sa ibabaw ng bubong. Lahat kami naghinala na merong aswang na lumapag doon, kaya't nagtanong nga si tatay kung marami pa raw ba kaming putol na karayom na naipon. Napatango naman ako at mabilis na kinuha yung mga yon. Alam ko ng mga oras na yon ay hindi siya sigurado sa kanyang nais na gawin. Nang nakuha na nga yun ni tatay ay nagmadali siyang lumabas. At pagkaraan lamang ng ilang sandali ay nakarinig kami ng magkakasunod na ingay na parang may kung anong bumagsak sa bubungan. Nagkatinginan na lang kaming magkakapatid noon nang marinig naming nagmumura na nga yung tatay namin at may kung anong ingay sa bubong na parang nagwawala. Matapos yon ay may kung anong bumagsak patungo sa may tapat ng aming bahay. Alam naming naroroon yung tatay, kaya't lahat kami nabahala sa kanya. Dahil dito ay napadungaw nga kami sa bintana. Kitang-kita namin noon kung paanong bumangon yung isang mabalahibong nilalang. At bago pa man siya tuluyang malapitan ni tatay ay nagpalit yun ng anyo at naging isang pusa. Animoy tarantang-taranta noon yung pusa dahil nang makapagpalit nga ito ng anyo, ay naging mabilis rin yung kanyang paggalaw upang makatakas. Hindi kaagad nakapasok sa bahay si tatay. Minabuti niyang magbantay na muna dahil sa paligid namin ay parang meron pa ring umaaligid na parang merong nag-aabang lamang. Dahil doon ay sinamahan na lamang siya ng aming dalawang kapatid. At ako naman ay sinabihan nilang matulog na lamang sa tabi ng nanay ko. Pero dahil nakaramdam pa rin ako ng pagkabahala noon ay hindi na muna ako natulog. Hanggang naging magkakasunod na rin yung pagtilaok ng mga manok. Dahil umaga na rin, kaya't doon ko na nga sinubukang matulog. Kinabukasan ng magising ako, ay naabutan ko si tatay na sinisiguradong walang mga putol na karayom na nagkalat sa labas ng bahay. Dahil ayon dito, ay baka maapakan pa raw namin yon at kung ano pa yung mangyari. Nalaman naman ni nanay yung ginawa ni tatay. At maging siya ay hindi makapaniwala na nagawang itaboy ni tatay yung aswang sa pamamagitan lamang ng mga putol na karayom. Marahil ay totoo nga na yung paglibing ng mga yon sa may tapat ng pinto ay talagang nagagawang mangtaboy ng aswang. Hindi namin sigurado, lalo at meron ding mga armas noon at pinagmumura nga siya ni nanay. At alam na rin ng aswang na naroon din yung mga kuya ko na handa ring tulungan yung tatay kung sakali. Mula naman po na wala na ring nangyari
At dito ko na rin tatapusin yung kwento. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Inday, ng probinsya ng Iloilo. 49 na taong gulang at nagtatrabaho bilang kasambahay dito sa kamag-anak namin sa Marikina. Nangyari ang kwento kong ito sa probinsya mismo namin sa Iloilo. Noong ako ay mga nasa 17 taong gulang pa lamang. Kaya mga 30 mahigit taon na ang nakaraan kung hindi ako nagkakamali. Itong mga panahon na ito ay tumigil na ako sa pag-aaral. Hanggang unang taon ko lang kasi sa kolehiyo ang aking tinapos. Ayaw man ng mga magulang ko ay wala pa rin silang magawa, kundi patigilin na lang ako sa pag-aaral dahil wala kaming panggastos. Yung ate ko kasi nag-aaral din noon sa kolehiyo kaya medyo alanganin talaga. Yung tatay ko umaasa lang din sa pagsasaka. At ang nanay ko naman ay isang dakilang labandera. Marangal na mga trabaho pero hindi talaga namin kinakaya. Lalo at meron din akong mga nakababata pang kapatid na nag-aaral din. Sa gastusin pa lang namin araw-araw, medyo hirap na kami noon eh. Doon banda sa akin nalalagyan namin, 2 lang ang bahay. Yung amin at yung bahay ng kaisa-isa naming kapitbahay na sina Lolo Armando at Lola Tinay. Binago ko na lang ng kaunti yung kanilang mga pangalan para itago na rin ang kanilang pagkatao. Malayong kamag-anak nila tatay si Lolo Armando. Pero hindi talaga kami ganun ka-close. Sakto lang kung baga. Kahit nga matagal na rin kaming magkapit-bahay. Sobrang sungit kasi ng dalawang matanda. Masyado din silang mahigpit sa mga bagay-bagay. Halimbawa na lang, yung mga manok nila doon lang din sa gilid ng bahay namin nangingitlog at hinahayaan lang namin yon. Pero kapag yung manok namin yung mangitlog doon banda sa kanila, nako talagang pinapalipat nila. Minsan pa nga pag hindi namin agad na ilipat, pagbabasagin nila ang mga itlog, lalo na si Lolo Armando. Si Lola Tinay po, medyo hindi naman ganon kasungit. Ganon po yung ugali ng dalawa. Pero iniintindi na lang po namin. Lalo at tumatanda na nga rin talaga sila. Noong mga panahon po na iyon, nasa 80 mahigit na sila pareho. Mahina na ang pangangatawan. Pero medyo pumapalag pa rin naman din. Isang araw, meron po kaming bisitang dumating. Mga kaibigan ng ate ko. Itago na lang po pala natin si ate sa pangalang Kim. Pagdating ng bisita ni ate, nagkataon na ako lang din yung nasa bahay. Umalis sila nanay noon, dala ang iba pa naming mga kapatid. 2 classmate ni ate Kim na babae, yung kanyang dinala doon sa amin. Pinaghanda muna namin sila ng makakain para mananghalian. Tumulong na ako kay ate noon. Habang nag-ikot-ikot naman sa labas yung kanyang 2 classmate. Tuwang-tuwa sila noon sa mga alaga naming bibe sa labas ng bahay. Bagong pisa lang kasi ang mga itlog kaya natuwa siguro yung mga ito. Hanggang nung inihanda ko ng mga pinggan sa mesa at naglagay na rin ako ng tubig sa pitsil. Sabi ng ate ko, siya na raw ang bahala pagkatapos nun. Kaya papasok na sana ako sa kwarto ko. Nung bigla namang pumasok sa bahay yung classmates ni ate. Ang sabi nila, may umiiyak daw sa kapitbahay namin. Humahagulgol daw eh, at baka kailangan daw ng tulong. Nung lumabas po kami, narinig nga po namin yon. Humahagulgol si Lola Tinay. Parang umiiyak at tinatawag niya ang kanyang asawa. Nung tignan po namin sa kanila, naabutan naming yakap-yakap nito si Lolo Armando. Hindi na raw kasi humihinga. Sinubukan ko pa pong pulsuhan pero wala na po talaga, Sir Dan. Kahit babae, nagmadali akong tumakbo para humingi ng tulong sa kapitan ng barangay namin. Natagalan pa ako noon dahil malayo-layo kasi yung bahay namin mula doon sa bahay ng kapitan.
Pagbalik po namin doon, mga 30 minutos na po siguro yung nakaraan. Tinignan ng kapitan namin kung patay na ba talaga. At nakumpirma po namin na hindi na talaga humihinga si Lolo Armando. Ang sabi ni Cap, siya na lang daw ang bahalang tumawag sa punerarya. Tapos umalis na po ito para asikasuhin yon. Mga 2 oras po yung nakaraan, dumating na nga po yung taga-punerarya. Halos kasabay lang po silang dumating nila tatay. Nung pagpasok po nila ng bahay, pumunta po agad doon si tatay para tignan nga. Sabay silang pumasok ng mga taga-punerarya. Saktong pagpasok po ni tatay ng kwarto, biglang bumangon yung matanda. Napasigaw yung tatay ko noon. "Bilatibay, buhigaliyang yudiputaw." Sigaw ng tatay ko noon. Napamura talaga yung tatay ko dahil buhay pangaraw pala yung matanda kung sa Tagalog pa. Gulat na gulat ang lahat noon dahil nakailang pulso na po kami at hindi talaga yon humihinga. Ilang ulit pa nga po naming sinubukang gisingin yun pero hindi na talaga gumagalaw at hindi rin nagigising. Patay na talaga yung matanda. Pero nabuhay pa rin ulit yon. Yung nangyari po, bumalik na lang yung mga taga-punerarya. Nabigla talaga kaming lahat noon. Ang unang sinabi pa ng matanda, nauuhaw daw siya at gusto raw po nito ng karne. Nung nag-alisa na nga po yung mga tao, bumili pa nga po yung tatay ko ng karne at binigay niya po iyon kay Lola Tinay. Ang sabi naman po ni Lola Tinay, siya na raw yung bahalang magluto. Nalaman lang po namin noon mula kay Lola Tinay na ilang araw na raw palang nakaratay ang kanyang asawa. Bumibigay na raw ang katawan ni Lolo Armando. Kaya pala hindi namin ito nakikitang lumalabas ng ilang araw na noon. Pumunta po noon si Lola Tinay sa bahay namin para magkwento. Minsan lang pong mangyari yon na pupunta talaga ito sa bahay. Kaya halata po talaga na sobrang problemado yung matanda sa mga nangyayari. Doon na rin po nito naikwento na may sakit na raw pala ang kanyang asawa pero hindi lang daw nila pinapahalata. Hindi rin daw yun yung unang pagkakataon na namatay na si Lolo Armando pero nabuhay pa rin ulit. Hindi raw siya sigurado pero matagal na raw siyang merong napapansing kakaiba sa kanyang asawa. Pero hindi daw muna nito sasabihin sa amin. May nangyayari daw kasi sa asawa niya kaya hindi ito mamatay-matay at sasabihin lang daw niya sa amin kapag nakumpirma na nito ang tungkol doon. Pagkatapos po nun, umuwi na agad si Lola Tinay. Nagtinginan lang kami nila tatay noon dahil hindi namin maintindihan o ayaw lang talaga naming aminin sa mga sarili namin kung bakit hindi raw mamatay-matay ang matanda. Siyempre sa lugar po namin sa Iloilo, alam namin na kapag yung isang matanda na may malubhanang sakit ay hindi pa rin mamatay-matay at meron pang pagkakataon na parang namatay na pero nabuhay pa rin ulit, may iisang bagay kaming alam na dahilan na baka isang aswang. Dahil alam po ninyo, kapag yung isang aswang na bumibigay na yung katawan ay hindi pa rin naisalin sa iba ang kanyang pag-aswang, hindi daw talaga ito mamatay-matay hanggat hindi niya mailipat sa iba. Madalas pa sa kanyang kadugo mismo. Ang problema, wala na silang anak. Yung kaisa-isa nilang anak ay namatay rin sa sakit matagal na panahon na. Kung may sasaluman, walang iba kundi si Lola Tinay. Yan ay kung ipagpalagay muna natin na hindi rin siya aswang. Duda namin hindi pa. Dahil kung aswang na siya, wala siyang dahilan para sabihin sa amin ang mga nalaman niya sa kanyang asawa. Nung gumabi na, nagulat kami dahil merong kumatok sa pinto namin. Walang iba kundi si Lola Tinay. Meron daw siyang importanteng sasabihin kay tatay. Naupo kami noon sa may sala
Ang sabi ng matanda, yung karne daw na ibinigay ni tatay, nalulutuin na sana niya. Naabutan daw niyang kinakainan ng hilaw ng kanyang asawa. Bukod pa doon, ibang-iba daw yung itsura ng kanyang asawa nung ginagawa niya iyon. Parang hayop daw na uhaw. Nilantakan daw niya yung karne nang walang habas. Hindi niya alam na nakita na siya ng kanyang asawa. Yung nakakatakot po doon, nanginginig na raw yung kamay ng matanda na parang hinang-hinana at hindi na talaga kinakaya ng kanyang katawan. Pero nagawa pa rin niyang kumain ng hilaw na karne. Ang sabi ni Lola Tinay, kumpirmado raw. Aswang nga talaga yung kanyang asawa. Nakita rin daw niya mismo yung nakakatakot nitong mukha. Kaya raw pala minsan ay nawawala ito kapag hating gabi. At nagtataka na rin daw si Lola Tinay noon kung saan ito nanggagaling sa kanyang pag-uwi. Sinabihan agad ni tatay noon si Lola Tinay na kahit anong mangyari, kapag sinabihan siya ni Lolo Armando na tanggapin ang pag-aswang, ay tanggihan na dapat nito. Pinaulit-ulit yun ng tatay ko sa kanya at wag na wag daw siyang magpadala sa awa sa kanyang asawa. Umiiyak noon si Lola Tinay. Hanggang sa sumunod na gabi, napadaan po kami doon ni nanay. Bumili kami ng pang-ulam noon sa hapunan. Nung marinig ulit namin na umiiyak si Lola Tinay at ang sabi nito, "Hindi nga pwede. Hindi ko pwedeng tanggapin yan. Ayokong maging katulad mo." Narinig po naming sabi ni Lola Tinay noon. Mukhang pinipilit siya ni Lolo Armando na tanggapin na ang pagkaaswang. Nagmadali kaming umuwi noon at sinabi namin kay tatay ang aming narinig. Siyempre, nag-alala po yung tatay ko para kay Lola Tinay. Ito ay sa kabila ng katotohanan na si Lolo Armando naman talaga yung kamag-anak ng tatay ko. Yung ginawa po namin, nagmadali kaming pumunta doon sa kabilang bahay. 3 kami nila tatay at nanay. Hindi na kumatok si tatay at hindi naman nakalak yung pinto. Diretso na po kami noon at doon po namin naabutan ang nakakakilabot na bagay. Inihila ni Lolo Armando si Lola Tinay palapit sa kanya habang nasa higaan po ito. Nakabuka na po yung bunganga ni Lolo Armando noon. At yung mukha nito, nakakatakot talaga. Parang hindi na rin nanlalaban si Lola Tinay na siguro talagang nagpadala na siya sa kanyang awa sa kanyang asawa. Dahil hindi pa rin ito makapagpahinga hanggat hindi niya na ipapasa ang kanyang pagkaaswang. Agad na hinila ni tatay si Lola Tinay palayo sa kanyang asawa. At sa punto na iyon, nagalit si Lolo Armando. Kahit hinang-hinana, parang naging agresibo pa rin ito, na parang gusto nitong atakihin yung tatay ko. Habang naglalaway na ito, doon na nga siya tinulak ni tatay pabalik sa kanyang higaan. At agad na hinawakan ni tatay yung 2 kamay nito at nilagay yon sa kanyang likuran. Sabay tinali yon gamit yung kumot mismo sa higaan. Inutusan kami ni tatay noon na magmadaling tumawag ng albularyo. Agad naman naming ginawa. Pagbalik po namin dala ang albularyo. Pagpasok pa lang po ng albularyo sa kwarto, ang sabi po nito, bumibigay ng araw yung katawan ng matanda. Pero walang duda daw na isa nga itong aswang. At yung pagkaaswang daw na ito, yung pumipigil sa matanda kaya hindi pa raw siya tuluyang nalalagutan ng kanyang hininga. Lumabas raw kaming lahat at meron daw siyang paraan na gagawin. Lumabas nga po kaming lahat noon. Ilang minuto ring nag-aangil si Lolo Armando na parang hirap na bago po ito tumahimik. Mga 20 minutos po. Lumabas na yung albularyo. Meron siyang hawak na bagay na binalot niya sa itim na tela. Tapos sumingi ito ng gas at sinunog niya yon sa may likod ng bahay. Nung tignan namin sa loob ng kwarto, maayos na yung lagay ni Lolo Armando.
Nagpahinga na ito at parang maliwalas naman ang kanyang mukha. Ang sabi ng albularyo, may paraan daw talaga na tanggalin ang pagkaaswang na hindi kailangang may bagong katawang tumanggap. Pero ang kapalit, mamamatay na raw ang orihinal na aswang. Ang sabi niya, mas maigi daw na ilihim na namin ang tungkol doon at ilibing na lang daw agad ang matanda. Sinunod po ni Lola Tinay ang lahat ng bili ng albularyo. At pagkatapos nga ng libing, umuwi na si Lola Tinay sa kanyang kapatid doon sa Guimaras. Totoo talaga ang tungkol sa pagpasang ginagawa ng aswang bago pa man sila mamatay. Sinasali nila ang kanilang pagkaaswang. Mabuti na lang at hindi yun nangyari kay Lola Tinay. Dito ko na rin po ito tatapusin, Sir Dan. Maraming salamat sa pagkakataon na ito at paalam.